Hello guys, welcome to my channel. So a few minutes ago gumawa ako ng video, no? And sadly, yung reaction ko doon sa nangyaring insidente sa Zamboanga, sadly hindi nakalusot kay YouTube, demonetize. Pero may follow up tayo diyan, no? Usapang mind control. Okay, so doon sa iba siguro never pa narinig yung mind control. Yung iba naman sasabihin, ano lang yan, science fiction. Or sa pelikula lang yan, mga ganon. O yung talagang totally fresh sa pandinig nila kung yung mind control, kung totoo o hindi. And, syempre, isipin nila hindi totoo kasi first time nga lang nila narinig eh. Pero magkukwento na lang ako. Noong November 1953, mga alas 2:30 ng madaling araw, may lumagabog sa labas ng Starter Hotel sa New York City. No? So lumabas yung doorman yung taga-bukas sara ng pinto, and nung pinuntahan niya yung tao na bumagsak mula sa 13th floor ng hotel nila, naghihingalo pa, may gustong sabihin sa kanya bago mawalan ng hininga, pero hindi niya maintindihan dahil nalulunod siya sa sarili niyang dugo. Pero isa lang ang sigurado, tungkol to sa CIA. Yun yata yung sinasabi nung bago mamatay. So, it turned out, yung tumalon daw na yon ay isang scientist, si Frank Olson, no? Isang scientist siya. Nung imbestigahan ng mga pulis, pumunta sila sa room, nakita nila yung kasama ni Frank Olson sa kwarto. May kasama siya, isa pang lalaki, doktor din, at ito ay empleyado din ng CIA. Tapos nung inimbestigahan nila, ni-roll out nila na nag-self-delete. Kaso nakakapagduda lang daw na paano niya gagawin yon na alas 2 madaling araw, nilampasan niya yung dalawang kama, tapos binasag niya yung salamin na sarado ang salamin. Tapos tumalon siya na naka-underwear lang. So yun yung nangyari. So this was 1953. 1975, nagkaroon ng Rockefeller Commission na inilabas yung fact-finding investigation, yung result nila na mayroong scientist daw na pinainom ng LSD at tumalon sa isang 10th floor na hotel. And during that time, nag-apologize ang US government dahil nga ginagamit yung mga tao for experiments. Yan, lalo na mind control, LSD. Okay? Nakatakot pala yan pagka pinainom ka yan, tatalong ka, or kahit anong iutos sa'yo gagawin mo, di ba? So yun, it was found out na umapila yung pamilya ni Frank Olson. Tapos sabi kasi yung asawa ko ganyan din nangyari. So pinagdudahan nila na ginamitan din ng ganyang strategy. Okay, so binayaran yung pamilya ni Frank Olson ng $750,000 kapalit ng kondisyon na hindi na sila magdedemanda. So, nag-agree sila, kinalimutan nila yung nangyari kay Frank Olson. As a background, although scientist yung asawa niya, si Frank Olson, hindi niya alam kung anong trabaho actual na trabaho ng asawa niya. Maski yung mga anak, hindi alam kung ano yung trabaho niya bilang scientist. Lingid sa kanilang kaalaman, siya ay involved sa bioweapon. Okay? Kasama sa Korean War, nag-deploy ng mga bioweapon doon, na yung mga Chinese soldiers nagkakasakit ng plague, meningitis, cholera, kung ano, kinakalat nila yon ng American soldiers. Biowarfare yon, which is illegal kasi nung Geneva Conventions 1935 pinagbawal na yan. So ito yung background doon tumalon nung una natin kinuwento si Frank Olson.
um, nag sa trabaho niya, na-involved siya sa CIA, yung CIA part pa ng military at that time, ay nag-in charge siya sa mga bioweapons, and dahil daw na-stress na siya, tapos I don't know, siguro nakokonsensya na rin siya sa mga pinagagawa niya. Gusto niya na mag-resign at that time, pero sabi ng CIA, wag muna, ganyan, ano ka lang, magpahinga ka lang. So hindi siya pinayagang mag-resign. So ang nag-take over, dati siya yung head, ang nag-take over si Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb, dating head ng Project Bluebird. Yung Project Bluebird nagpalit ng pangalan, naging Project Artichoke, naging MK Ultra. So ayan, punta na tayo sa MK Ultra. Okay? So MK Ultra, nag-focus talaga sila dyan sa mind control, brainwashing, memory deletion, tapos nag-experiment sila sa mga tao. Sa kanilang Black Ops site. Black Ops site in Germany. Yung na-mention yata sa Germany. Bakit hindi pwede sa Amerika? Kasi masasakop sila ng batas ng Amerika. Okay? Kaya ang ginagawa nila, naghanap sila ng mga Black Ops site sa iba't ibang part ng mundo na hindi sakop ng batas ng Amerika, at doon nila ginagawa yung mga karumal-dumal nila na experiments. And during that time, si Frank Olson nga, parang tinatamaan na rin ng konsensya, kaya gusto niya talagang umalis. Noong November 1953, pre-Thanksgiving, ito yung bago siya tumalon, pre-Thanksgiving, yung bagong head ng MK Ultra, si Sidney Gottlieb, in-invite yung mga scientists nila for a pre-Thanksgiving party dyan sa Deep Creek Lake. Okay? Nag-invite. Tapos, pinainom sila ng alak. After nilang painumin, tinanong sila kung may naramdaman sila. Saka sinabi sa kanila na in-spike yung ininom nila ng LSD. And after that, a few days later, yun nga, tumalon to si Frank Olson. So, anong nangyari pala, nung nag-party sila sa Deep Creek Lake nung November 1953, parang nagkaroon ng loyalty test. Tinignan ni Sidney Gottlieb, head na ngayon ng MK Ultra at that time, kung ano ang ikakanta ng mga tauhan niya pag under ng mind control nila, no? Pagka nawala yung intuition, nawala yung nila, nawala sila sa tamang pag-iisip. So siguro kinanta niya na hindi maganda yung mga pinagagawa nila, ganun. Kaya tinegi siya using yung own drug, yung own method na siya ang nagsimula. Di ba kita niyo yung irony? Si Frank Olson nagsimula niyan, tapos tinake over lang ni Sidney Gottlieb nung nakokonsensya na siya, naapekto na siya ng trabaho niya, hindi niya alam, pinainom siya ng LSD. No? So, 1953 yan 1954, nag-file ng batas na magkakaroon ng immunity from any crime ang mga members ng CIA. So, parang meron silang license to kill. No? So, hindi nabigyan ng hustisya. Yung pamilya ni Frank Olson, nagdemanda, in-exhume yung body, and they found out nung inautopsy na tinulak sa bintana to. Kasi although hindi daw tumama yung mukha sa semento, may malaking pasa daw sa mata, no? And iba at meron pa ibang findings na kaduda-duda. Pero since tinanggap nila yung offer dati ng government na $750,000, wala na silang karapatang pumirma kasi sila binigyan silang waiver no? Wala na silang karapatan, no? And this was 1954 no, nagkaroon ng immunity yung mga members ng three-letter agency. 1973, shinut down nila yung Project MK Ultra. Shinut down nila 1973. Ngayon 2026, sa tingin nyo, hindi ba nila ginagawa yung MK Ultra, or
may ibang state or ibang countries gumagawa ng similar na projects. 'Di ba? It's up to you, pero very effective kasi napag-aralan na nila. And nakakapagduda rin eh. Bakit nila sinapdown noong 1973? Sinapdown ba talaga or pinalabas lang na sinapdown? It's up to you. Parang ito yung mga sagot kasi sa mga recent events na hindi gagawin ng mga normal na tao eh. Hindi gagawin ng mga normal na kabataan. No? So, let me know what you think. See you next time. Bye.